Magandang umaga po sa inyo, Chairman George Garcia ng COMELEC. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, alam po namin na pending itong case na ito dyan sa COMELEC ngayon, pero we are forced to ask you kasi nga pati ho kami ay interesado dito at gusto namin malaman ang development po sa pending case nito pong disqualification against Smartmatic. Alam niyo po, Sir Ted, any moment from now ay maglalabas ang COMELEC ng kanyang desisyon. Kahapon lamang kasi ay siyempre wala po kasing pasok. But natin, basta ilang hinga na lang po, may maglalabas na po kami ng aming pong desisyon sa bagay na yan. Okay, sir, theoretically po, kapag ho ba mayroong disgusto sa inyo pong desisyon tungkol dito sa diskwalifikasyon ng Smartmatic, ano ho ba ang remedyo ng mga hindi ho sasang-ayon sa desisyon? Both sides, no? Opo. Kung sino naman po yung hindi papalarin doon sa aming desisyon, makakapunta sa Korte Suprema upang halimbawa kung sakali mang ito ay disqualification, pahintuin yung aming desisyon na maging final and executory. Kung ito naman ay hindi pabor sa disqualification, ay i-filean din kami ng kaso sa Korte Suprema upang imandamos ang Commissioner Election. So either side po, pwede naman makapunta sa Korte Suprema. Kaya lamang, ang decision po namin ay magiging penal at executory in 5 days. Opo. Pero ito ho kasing, ito bang Smartmatic na ito ay kasama po sa mga nag-aalok ng renta para po sa gagamitin natin ng mga modern automatic counting machines sa 2025 election? Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, ang deadline po ng pagpa-file ng tinatawag na bidding documents o yung offer na tinatawag ay hanggang December 12 pa lamang. So alam niyo naman po, sa procurement, lalo na sa pamahalaan, naghihintayan kalimitan ang mga suppliers o ang mga contractors at kalimitan yung second or last day ang pagpa-file ng kanilang mga dokumento. Oo nga po. So, pero itong Smartmatic, technically ay pwede po silang, meron din silang ganito pong iniaalok na makina. Well, malalaman po natin yan, Sir Ted, kung sila ay magsasubmit. But in the meantime, as of today, sila ay pwede mag-submit sa Commissioner Election. So, ibig sabihin po, kung halimbawa mag-submit kahit na sino mang contractor o supplier, malamang-lamang na meron po silang gusto natin na klase ng makina. Pero hanggang ngayon po, doon sa bid, sa open bidding ninyo, wala pa hong isinusumiting bid ang Smartmatic tungkol po dito sa inyong rerentahan ng mga makina. Sa ating pong pagkakaalam, as of today, wala pa po. Wala pang, hindi pa po sila nagsasubmit ng kanilang offer o yung documents o bidding documents para mag-participate sa ating procurement. Opo, sige. So, ito nga po at pinag-uusapan na ngayon, ito hong inyong balak nga na hindi na ho bumili kundi rumenta lamang ng mga makina na gagamitin sa 2025 elections. Ang sinasabi po, dito nga ni Senador Pimentel, para napakamahal naman ito. 155,000 ang pagrenta sa bawat isa. At ang ating pong rerentahan daw 127,000 mahigit na ACMs, no? Ito hong automatic counting machines na ito. Kaya ang total budget na hinihingi ninyo ay halos 20 bilyong piso. Sir Ted, actually po, noong 2021 election, para sa 2022 elections, ang hiningi na po ng COMELEC noon ay 23 billion. 23 billion para makapagrenta ng 107,000 na mga makina, makabili at makarenta ng mga 107,000 machine. Ibig sabihin po, 2021-22 elections po iyon. Ngayon po, ang hinihingi natin ay 19.8 billion pesos para po sa 128,000 na makina, lumalabas 155,000 per machine po. At yung pong 2023 na o 2022 elections, ang ino-offer po ng COMELEC at that time ay yung mga makina lamang. Dito po sa ating pong proposal na sa procurement, hindi lamang po yung mga makina, kung hindi kasama po yung other collaterals. Ano po yung other collaterals? Batteries, yung mga external, yung po mga SD cards. Kasama rin po ang lahat ng mga ballot boxes, kasi kasama na rin po ang printing ng mga balota, international certification, at yung pong mga source code review, at iba't iba pang klase ng test. Lahat po yan ay sinama natin, ang tawag po natin dyan, bundled. Binandal po natin, kaya po yung 155,000 Sir Ted, kung tutuusin ay mas mura di hamak kung do sa makina lamang kung ikukumpara ng 2021. Opo. Pero sir, ito hong
pagrerenta na ito, ano po, ay mas ano ho ito, mas matalinong galaw at desisyon kumpara sa pagbili. Ay, opo, di hamak po. Wag po tayo dapat bibili. Kasi pag binili natin, katulad nung nangyari noong 2016, Sir Ted, binili ng COMELEC ang mga makina, ano pong nangyari? Of course, ginamit naman natin na napakahaba, ilang elections. Kaya lamang po, Sir Ted, alam niyo po kasi ang technology, hindi po ito basta-basta pwedeng baguhin. O ibig sabihin, pagka naluma na, and therefore, wala po halos upgrading. Number one. Number two, i-warehouse po ng COMELEC. Number 3, i-maintain ng COMELEC. Yung pong tatlong bagay na yan, pag ginawa ng COMELEC, mas mahal pa po ng doble kapag ka ito'y ating nilis ang mga makinang yan. Opo, yung nga din po, ano ho, so between bibili ka o rerenta ka, wala ho namang question nga na mas practical yung rerenta ka na lang, no? Pero, ang sinasabi po ng ilan, pati po ni Senator Amy Marcos ng aming makapanayam, mukhang itong disenyo ng mga counting machine na ito, wala nang ibang supplier nito, hango din sa inyong specification kung hindi Smartmatic lang. Para bagang kayo po ay nagdisenyo daw umano, ano po, ang inyong hinahanap ng mga makina, ang tanging mga kapagsusupply ay Smartmatic. Nung pong kami nagkaroon ng tinatawag, Sir Ted, nung market survey na tinatawag, ibig sabihin po, yan po kasi part talaga ng procurement, meron po kaagad na 3 na kumpanya ang nagsabi, kaya namin yung mismo mga makina pong iyan. And therefore, hindi po lumalabas na yung aming terms of reference ay naka-tailor fit sa isang kumpanya sapagkat may mga features po doon na wala sa features ng mga makina ng Smartmatic ng mga nakaraan. Ito po'y talagang improvement, enhancement ng mga dati po natin mga requirement doon sa ating mga makina. Sa inyo bang hinahanap na supplier dito, halos pareho lang ng mga makina na ginamit natin last election? Anong bagong feature dito? Una po, yung katulad halimbawa yung screen, 13-inch screen po ang ating sinasabi, parang isang laptop, Sir Ted, ang screen na naandyan. Hindi po yung katulad dating pagkalit, parang isang card lang na maliit ang size ng screen. Bakit po may 13-inch screen? Upang makita ng mga mismong boboto yung ballot image o yung mismong imahe ng balota na mismong ipinasok po niya. Dati po hindi na ipapakita yan. Number 2 po, meron pa rin po itong resibo na ilalabas, pero meron po siyang feature na kung saan may parang binabarel na para po yung mismong yung QR code ay pwedeng ma-count later. At the same time po, 200 millimeters per second ang bilis. Dati po, 70 millimeters per second lang. At the same time po, ay yung mismo makina ay may automatic correction feature. Pag mali ang pagkakalagay ng balota, automatically dapat kinokorek niya. At the same time, sa gabi po, makatapos makapag-send sa lahat. Sir Ted, wala na po tayo ngayon na transparency server na nasa ISEP. Dapat po makakapag-send sa PPCRB, NAMPREL, sa KBP, kasama na rin po ang yung mga ibang citizens arm. So nakasend to all po siya. At the same time, yung lahat ng mga balota, yung mga ballot images na naipasok sa mismo makina ay maipapakita sa lahat ng watchers back and forth, harapan at yung likod, upang sila mismo manually ma-count nila yung boto kay mayor, yung boto kay governor, upang malaman kung yung na-transmit na result ay yung mismo yung bilang ng mga balota na base sa imahe na naipakita po sa kanila. Sige po, so assuming nga po na yan itong mga bagong features na ito, pero ang sabi nga po ni Ginoong Pimentel, dati-rate si 10 mil lang yan ang inyong budget Ba't naman naging doble ka agad sa loob lamang ng isang taon? Ano paliwanag doon? Sir Ted, yung 70,000 po, yun yung 2010 na 70,000 pesos po. Ang lease, 2010 po yun. And of course, siyempre nga ngayon ay 2023 na medyo napakahabang panahon na po. At siyempre habang nagmamahal ang teknolohiya. Ang basihan na lang po natin, Sir Ted, yung 2021. Yung 2021 papunta sa 2022 election, 23 billion po ang hiningi ng COMELEC at that time. Kaya lang po hindi po binigay sa COMELEC yung 23 billion. Ang binigay po sa COMELEC noon ay almost 12 billion lamang. At kaya po ang COMELEC ay hindi po bumili o nag-list ng buong makina kung hindi nag-refurbish po ang COMELEC nung panahong iyon ng mga makina na kung ano man yung meron ng COMELEC. At the same time, nag-arkila naman po ng dagdag na 10,100. Sige po. So, although ito nga po ay nasa proseso pa ho ng bidding, kung sakasakali po na magdesisyon ang Kongreso na mag-hybrid tayo, di
Masasayang po ito? Itong inyong mga rerentahan na ito kung kayo mag-award na ho ng kontrata? Hybrid po, Ay, meaning ang ating pong bilangan ay sa presinto makikita po ng taong bayan. Ang magiging automated lamang ay yung transmittal ng resulta sa bawat presinto patungo dito po sa mga server sa lalawigan hanggang sa COMELEC Central. Hindi po masasayang, Sir Ted, kasi po para makapag-transmit, kailangan pa rin ng makina sa bawat presinto. Dahil yung makina po magta-transmit, wala pong paglalagyan ng result. Kahit po naka-manual, binilang natin, hindi po mai-input yung mismong result kung wala pong makina. Ang nasa isip po dati, at ako sumusuporta ako dati po doon, yung hybridized system, bibilangin yung balota, pagkatapos ipapasok sa makina yung mga balota, so that pagka nagsuma total yung machine, ay malalaman kung yung suma total ay tumutugma sa mismong nabilang na mga balota. Kaya lamang po nag-time and motion study ang COMELEC sa 800 balota na mabibilang at the same time ihuhulog sa makina, abutin po kasi ng 3 araw. Palagay ko po, with all due respect, Chairman, yung 3 araw nyo ay exaggerated dahil sa ginawa din pong time and motion study ng iba, ay mukha pong hindi naman ganun katagal yan. Sa 800 po, sa 800 ng mga botante sa bawat presinto, opo, nung nga pong hindi pa uso itong automated, panahon po ng halalan na atin po nilahukan, awa naman po ng Diyos, natatapos ka bago sumikat ang haring araw eh. Sir Ted, ang ating pong balota, kaya yung kung nakaraan po, di ba medyo mahaba yung balota, hahanapin po kasi ng teacher, kung yan ay naka-shade, hahanapin ng teacher yung mismong kung alin yung naka-shade. For example, sa party ni Sir Ted. Opo, kung ano ho yan, Chairman, kung hindi nyo babaguhin yung design ng balota. Kung ganun pa rin po ang balota, talaga hong matagal yun. Pero ang sabi nga ho nitong mga nagpupursuho ng hybrid, babaguhin din po natin ang balota. Ano po? So kumbaga, hindi ka na as in, hindi mo na i-imprinta ang lahat ng pangalan doon sa balota, bagkus ikaw ay magsusulat noong corresponding number ng kandidato. Kumbaga kung 5, kung 10 yung sa pagka-presidente, ano po, may mga numero sila, ang ilalagay mo lang ay yung number ng kandidato na mas iiksi po yung balota. Pati sa party list, hindi ka na maglalagay ng pagkahabang listahan ng party list para tuldukan mo. Kung hindi, ilalagay mo lang yung number ng party list. Mas matipid nga ho yun, mas maiksi yung balota at mas mabilis po ang pagbabasa. Naku, medyo may problem po tayo doon, operational, administratively, and legally asserted. Kasi kapag ka number, kinakailangan po kasi kinakailangan lagi naka-reflect kapag ka automated yung mga pangalan ng mga ibinoboto po ng mga kandidato, ng mga botante natin. Ibig sabihin, kung number 1, hindi pa pwedeng basta number 1 lang yung ilalagay, kinakailangan na andoon yung pangalan din mismo ng kandidato. But just the same, maganda rin po mag-usap. Kami naman po, Sir Ted, pag sinabi po ng Kongreso sa atin na i-hybridize ang sistema, wala po kaming problem dahil siyempre kung ano yung sabihin po nila, susunod kami. Ang importante in the meantime, ito po kasi yung binigay lang na budget sa amin, pero kung sasabihin nila, mag-hybrid tayo, may machine, tapos at the same time, manual ang counting, so ayun po, may dagdag na gastos yun, but just the same, again, we are willing to implement yung mismong ganung sistema. Well, sa bagay nga po, kung ano nga desisyon ng Kongreso, kayo naman po magpapatupad lamang kung sakasakali po. At maganda nga rin na masimulan na itong debate para naman hindi kayo magkukumahog sa bandang huli kung maging hybrid to bigla at masayang itong inyong bibilhin na mga makinang ito. May pahabol lang pong tanong si Chacha bago po ako magtanong pa. Yes po. Punta naman po tayo dito, Chairman, sa na-discover nyo po na merong multiple na mga registrants dyan po sa COMELEC. Kaya kayo po ay bilang paghahanda for 2028 presidential elections, ang mungkahin ninyo ay mag-register ulit lahat ng mga registered voters na. Tama po? Alam niyo po, Ma'am DJ, tama po kayo. Ang akin naman po, nagpo-propose tayo, magandang magsimula ang debate at maganda rin mapag-isipan ng ating Kongreso kasi sa bandang huli, katulad na nabanggit ni Sir Ted kanina, talagang ang Kongreso ang magsasabi. Kung i-anal ang list of voters at magpapa-general registration tayo kahit mga 2 buwan o kahit 3 buwan, kayang-kaya naman po ng Commission on Elections upang mapatunayan natin talaga bang 68 million ang botante natin kahit pa aming nakikita yung double or multiple registrants na 491,000 nito pong huli na nagparehistro tayo ng mga botante. Ang problem po kasi namin, Ma'am DJ, sa kasalukuyan,
meron po tayong tinatawag na AFIS, Automated Fingerprint Identification System. Ibig sabihin, yung pong fingerprint nyo, Ma'am DJ, pwede namin i-counter-check sa 68 million na mga iba pang fingerprints ng ating mga kababayan. Ang problem lang po, ang pinakamatagal po nating fingerprints ay 2003 sapagkat ang last general registration of voters natin, yung re-registration ng buong botante, ay 2003. Siyempre po, habang nagkakaedad at medyo dumadaan ng panahon, nagbabago yung ng fingerprint po natin. At ang ating pong pag nagpaparehistro, 4 fingerprints lang po tayo. Ngayon po, ang uso na sa buong mundo na teknolohiya yung tinatawag na ABIS, Automated Biometrics Identification System. Ibig sabihin, facial recognition, iris, at 10 fingers po. Sana kung sakaling gugustuhin ng Kongreso na ibaliwala ang list of voters natin sa buong bansa, sana makapag-procure ang COMELEC nung tinatawag na ABIS na yan upang mas effective at mas makita at mas accurate yung ating pagka-counter-check kung siya talaga yung botante na yan. So sa ngayon po kasi meron lang tayo yung fingerprints at sinasabi nyo, over time, nagbabago yung fingerprint ng isang tao. Mga ilang taon daw po ba bago magbago yan? Halimbawa, yung mga nag-register last year lang, hindi nila kailangan sumali dito kung ito man ay maaaprubahan. Kasi po, Ma'am DJ, kapag po yung mga medyo nagkakaedad at medyo nangungulubot-ngulubot na yung mga fingerprints, medyo malabo na rin po yung pag-identify nung mismo AFIS natin. Kasi nga po yung AFIS natin, yung Automated Fingerprint Identification System, 2003 pa rin po yun. So medyo matagal na rin. So yung samantalang sa kasalukuyan, ABIS. Yun ang kagandahan kapag nagpa-register tayo tapos gumamit tayo ng tinatawag na ABIS, yung ating machine sa 2028 pwedeng bago ka pumasok, titingnan muna yung lahat ng mga biometrics mo kasama na sa makina at hindi mag-ooperate ang makina kung hindi ikaw yon. Pwede po natin yun. Ngayon po kasi kapag hindi nakita yung fingerprints mo dahil 4 yan, hindi na counter-check, papapasukin ka pa rin sa loob ng presinto, titingnan mo yung pangalan mo doon sa EDCBL na tinatawag at pag naandun, makakaboto ka pa rin. Bakit pa tayo verification kung makakaboto rin naman kapag hindi nakita? Ang halaga po noon, nung feature na yon ay 2 billion pesos. Ilan pong mga ganitong klaseng feature ang kailangan natin kung 2 billion pesos ang isa po niyan? Ay dapat po, yung po mga features, dapat may facial recognition, dapat may iris yung sa mata natin, and again yung fingerprint, dapat 10. 10 po na 2 billion pesos worth ang isa ang kinakailangan po ng COMELEC for this one. Ay hindi po, kapag po yung ABIS po, aabutin po tayo ng mga 900 million, more or less po, ganyan din po aabutin, mas mahalaki ang aabutin kapag yung AFIS na ginagamit natin sa kasalukuyan. So, na-check nyo na po ba, Chairman, kung magkano po ang aabutin kung sakali man pong matuloy ito? Pero maganda po itong panukalan yung ito kasi at least hindi na magkakaroon ng, kumbaga, ng pagkakataon yung iba na makapag-flying voter, hindi po ba? Yes, Ma'am DJ, alam niyo po, ang aming pong computation, kapag nag-anal tayo ng list, nagpa-register tayo kahit 3 buwan, tapos may bagong mga makina na gagamitin tayo ng 1.1 billion pesos. 1.1 billion pesos po kung sakali. Aabot po ba ito kung sakali mang maaprubahan? Aabot yung dami ng botante sa pagpapa-re-register po ulit? Ay opo, sapagkat maliban po sa traditional ginagawa nating registration, tayo po ay magkakaroon din ng tinatawag na Register Anywhere na naging successful po ni-launch namin nitong taon na ito, no pong January. Di ba po, kahit ikaw ay nasa Maynila, pero ikaw ay talagang taga Bulacan, pwede ka halimbawang magparehistro sa Maynila at kami na magpo-forward ng registration mo sa Bulacan at naka-counter-check namin kapag siya talaga ay taga Bulacan. At the same time, kung siya ay may previous registration na, sapagkat meron kaming national list of registered voters na kina-counter-check. So, pag po sakasakali magre-register muli tayo, kahit po mga 3 months, yung registration para naman po doon sa ibang mga may trabaho, nakatatanda, may kapansanan, ma-accommodate po natin lahat sila. At may posibilidad din, madami pang hindi nagpaparehistro ng mga kababayan natin. Last na lang po bago ko ibalik kay Manong Ted. So ang ibig sabihin nito, kung ito po ay maaaprubahan kung sakali man bago ang 2028 elections, lahat kami kahit pa registered voter na ay kinakailangang magparehistrong muli. 2025 elections, sir? For 2028 yata ang plano nila. 2028 Kasi po, kapos na po tayo sa panahon kapag 25. Pag 28, 2026 tayo magpa-anal ng list of voters, magpa-register. So at least may 2 years pa kami bago ang 2028 elections. Pero sa is that really necessary? I mean,
Hindi naman po sa ako, Sir Ted, wala, hindi naman po. Ang maganda lang po, Sir Ted, mapag-isipan natin, mapagkaroon ng debate. At kung sabihin naman po sa amin ng Kongreso, hindi na, wag na, hindi naman kailangan. So, lilinisin po namin ng sobra-sobra. Kaya lang po, yung pagkakataon sana kasi, Sir Ted, na magkaroon tayo ng mga bagong biometrics para sa mga botante natin, na andun po. Kasi po, kapag nag-10 fingers tayo, hindi po siya magmamatch yung system na yun doon sa 4 fingers eh. Well, anyway, pero kasi nga, mainam po kung simple ho ang sistema ng pagpaparehistro sa atin. Kaso ang gulo niyan, Chairman ngayon nga lang po, sa pangkaraniwan natin na pagpaparehistro, pagka kinakailangan mo talagang magsakripisyo ng lubos, di po ba? Sa pagpila, etc., napakahirap po niyan. At ngayon po naman din, di ho ba't nagpapatuloy kayo sa paglilinis mo ng listahan? Tuloy-tuloy naman po yung aming yung cleansing at yung tinatawag na paglilinis. Kaya lang po hindi pa rin maiiwasan. Sabi nyo nga po kanina din na napakadami rin magkokomento na bakit nawawala ang pangalan ko, bakit yung mga napatay na ganyan. Hindi pa rin maiwasan yung ganun. Of course, perception kasi is very important sa pagkukonduct ng election. Yung gusto natin, mawala yung mga perception na yan. But just to say, kung ano yung meron tayo, masasabi natin sa mga kababayan natin, you can trust our list sapagkat kami yan naman po ay patuloy naming nililinis. Subalit again, kung sabihin sa amin din, hindi, magpa-anal tayo, magpa-register muli tayo ng botante. We are willing naman din po and ready para doon sa panahon na yan. Okay, but meantime po, ito hong para ho sa 2025 election. Paano po ang ating pagpaparehistro ulit? Pagka po sa 2025, magsisimula po muli ang registration of voters natin sa February. Itong Pebrero na ito na darating na next year at matatapos po ito September ng next year din. Ganun po kahaba yung registration period natin. 68 million po tayo, Sir Ted, sa kasalukuyan ng mga botante, regular na botante. At ini-expect po natin sa 2025, meron po tayong 71 million. Tataas po tayo na more or less 3 million base sa ating projection. Sa kabuuan po, kasama ang SK, sa kasalukuyan, 92 million po tayo. Pagdating po ng 2025, baka po abutin tayo ng mga 96 million kasama ang SK. Okay, sige po. So kami po inyong katuwang sa informasyon para ho na naman hindi magdagsaan sa mga last hour itong ating mga magpaparehistro, yung mga nawala po sa listahan ng voters kumbaga yung mga na-deactivate po ang mga pangalan dahil sa hindi nakaboto ng dalawang magkasunod pong halalan, and of course yung pong mga bagong botante. Yes, Sir Ted. At again, patuloy pa at lagi po namin i-inform ang ating mga kababayan. Isisimplify po natin ang proseso bagamat meron tayong batas na wala naman pong choice ang COMELEC kung hindi sundin yung batas natin sa pagpaparehistro. But we will do everything na yung mga kababayan natin na hindi makauwi sa mga probinsya at kung saan po sila tunay na lang galing ay makapagparehistro kahit na sila ay malayo sa mga lugar po nilang yan. Sige po. Salamat po na marami sa inyong panahon, Chairman. Sa ulitin po. Thank you. Salamat po, Sir Ted. Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you si Attorney George Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.